Ayun. So, okay, KJX, kamusta tayong lahat? At checking tayo ngayon. So, profit tayo kahapon, no? So, ngayon sabi ko, maghahanap ako ng possible entry. So far, ang nakikita kong possible entry na papasukan ko, mga kapatid, itong area na to. Si 14300. 14300. Ayan. We'll see, no? Tapos sabay magka-cut loss tayo kay ako pala, no? Kay 13300. Okay? So ayan yung magiging cut loss ko, mga kapatid. Okay. So tingnan natin kung ano mangyayari, no? Kung babagsak ba o lilipad. Ang importante may cut loss, no? So ako yan, times 25 lang ako ay BTC. Tapos sabay 30 USDT lang ang ginagamit natin sa trading. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi na tayo masyadong, kapag sigurado ako sa trade, yan, diyan ako nag-aangat. Pero sa ngayon, hindi ako sigurado dito, no? At nakita ko lang to sa 1 hour time frame. So titingnan ko lang kung anong mangyayari dito, kung possible ba na kunin na. So far, sana breakout na to, sana rejected, no? Para at least kahit papaano maganda yung pasok natin. So far ito siya. Sorry, ito pala, no? Tong area na to. So tingnan natin kung ano mangyayari. Kung magba-bounce ba pataas, no, sa next candle after I think 10 o'clock. Okay? So ayun na, nagba-bounce na ang buhok. Sana, no? So, check lang muna natin kung ano nangyari sa market. BTC yun, ha? Pero kay Sol, pakita lang muna natin yung kay Sol. Sol, so far, 65.6. No? 65.6 si Sol. Kung ako yung mag-e-entry kay Sol, 55. 155 ang entry ko kay Sol. Tapos, syempre, ang cut loss natin dyan, 150. I think 150. So, hihintayin ko to na umabot ng 155 or 153. So, dun ako maglulong kay Sol. Okay? Pero kay BTC, bakit magkaiba? No? So, yun ang nakikita ko kay BTC Di ba? Yun lang yung nakikita ko kay BTC. So far, nakapasok na rin tayo dyan. Yan. Okay. So, tingnan natin kung mag 20%. Kung mag 20%, good. Kung mag cut loss, wala naman tayo magagawa doon. And ang trading. So, check natin ngayon yung home. Okay. Sa home, kung makikita natin ay CME gap. Parehas kami yung CME gap pa. So, tingnan lang natin kung anong kakalabasan yan. Meron ako nakita dito. Bullish talaga to si Rover. Kung titignan nyo. Bullish na bullish. Okay, punta tayo kay Cointelegraph. Cointelegraph, kung mapapansin natin, meron tayo nakita dito. Non-farm, row 70K, 73K in July, while unemployment rate increase to 4.2%. Meron lang ako nakita dito, no? Ayan. If Powell keeps refusing to cut rates, the Fed board should take over and do what needs to do, mga kapatid, no? So, ano kaya ibig sabihin nito, no? Kung titingnan natin, di ba? So, di ba ang Fed, kung makikita natin, ang Federal is merong sariling, di ba? Parang may sariling galaw. So, ibig sabihin, dapat hindi sila pinapakialaman ng government. Tama ba? No? Kung titingnan kasi natin, yung tweet na to is parang ang lalim, no? Parang malalim yung kahulugan na to. Itong sinabi ni Cointelegraph na sinabi ni Trump. Kasi, syempre, alam naman natin ang Federal Reserve ay dapat independent sa saan? Pamumulitika, di ba? So, itong nakita natin na tweet na to, for me, para lang sa akin to, my own opinion, is parang pagpuwersa or panghihimasok doon sa institution na dapat na malaya sila sa impluwensyang pampolitika, di ba? So, tapos
parang ano siya no? Parang implication ng auto, ano ba to? Parang authorism, parang ganun. So, parang niyang gustong kontrolin mismo yung monetary policy doon sa nakikita ko 'di ba? Tapos syempre, parang desperate na desperado na magkaroon ng cut rate, 'di ba? So, sabi nga ni Powell, masyado pang mataas ang inflation, nasa 2.7 pa. So, ang gusto nila is 2%, 'di ba? So, sa nakikita ko dito, ang gusto talaga ni President Trump mag-cut rate, ay mag-rates, yung i-cut yung interest rates, no? Syempre kapag ganyan, sisigla yung economy, di ba? Ano pa ba? Syempre, pabor din sa atin yan kasi tataas yung stock market, syempre yung crypto market, di ba? Pabor sa atin yan, di ba? Tapos, syempre, makakakuha siya ng suporta doon sa mga tropa natin dyan, di ba? Na nasa crypto, nasa stocks, di ba? So, yun yung nakikita ko dito. Pero magkakaroon din syempre nung parang pressure market, di ba? Kasi yung mga ganitong tweet, kumbaga parang pwedeng makaapekto sa investor, di ba? Investor sentiment, di ba? Posibleng tumaas ang crypto kung naniniwala sila na ang market darating ng kung maniniwala ang market na darating na yung rate cut. So, pwedeng lumipad yan, di ba? Pero maaari din magkaroon ng dito parang bubuo ng uncertainty, di ba? Kung makikitang may away sa loob ng government at Fed, di ba? So, syempre kapag nag-rate cut, pag nag-cut yan, syempre short term magbo-bullish yan, di ba? Sa long term, syempre delikado. So, pwedeng masira yung tiwala ng independence ng Fed, di ba? Pwedeng makasira din sa US dollar at financial system. Tsaka parang ako din, mawawalan na ako ng tiwala sa Fed. Kasi una sa lahat, wala na silang sariling desisyon. Di ba? So, yan yung nakikita ko lang dito mga kapatid. No? Ano pa ba? Sa Cointelegraph, bullish talaga sila. Unemployment. Tingnan nga natin yung CoinGlass. CoinGlass. Pero may kukunin sa 117. 48 hours. Sa 48 hours, meron sa ilalim. Nasa 113. Sa 3 days. Malabo. Halos wala nang kukunin. Nagtitipihan na ba? So, tingnan nga natin ano magiging galaw. So, importante may cut loss tayo, So, 25%, konti lang yan. Pag hanggang dito sa dulo. Konting-konti lang yan kasi 30 USDT lang tayo dito sa BitGet And then, syempre, check natin yung Ethereum. ETH for me. Guhit ko. Bumaba nga. Para sa akin naman, Ethereum, hintayin ko si 3.510. Hintayin ko si 3.510 mga kapatid dito. Ethereum. Hihintayin ko si 358. Ngayon ay si 3510. Pag dumating si 3510, yan, maglo-long position ako dyan mga kapatid. Tapos, ang ating TP ay si 3474. Yan yung ating magiging TP dyan. Yan, bumababa Diba? So, ready tayo dyan. So, meron tayong 2,400. Ang gagawin lang natin dito is spot trading. Okay? Spot trading lang gagawin natin dyan mga kapatid. Okay? So, yun lang naman. Napaka-simple lang naman ng ating video ngayon mga kapatid. At ganun lang tayo mag-trade. Pinapakita ko lang sa inyo. Diba? So, kilala nyo naman ako sa trading na ganun lang kasimple. Okay? Saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyo lahat.